First of all, thank you po ulit for yung pagtanggap po sa akin dito. I feel at home nung nandito na po ako kasi nung una syempre parang nandun yung kaba na baka hindi ako baka may bago or meron po kasi akong tinatawag na FOMO, fear of missing out. Parang feeling ko out of place ako, but since this is the Lord's house and pareho po tayo dito, sisters in Christ, brothers in Christ, I feel at home. Nandito na po sa bahay ng Panginoon, dito sa Yerevan. Okay, so the lesson po this afternoon, in-intend ko po siya na para po talaga siya sa ating mga babae. So, kasama na din po sa lesson natin yung medyo mag-share din po ako ng testimony na hindi ko po na ibabahagi kapag nagte-testimony po ako sa buong church. Kumbaga, parang exclusive information para po sa ating mga kababaihan, para magsilbing aral or encouragement din po sa ating lahat. Okay, so sisimulan ko lang po yung lesson po natin with a question. Yung question po na, ano po yung naiisip niyo kapag sinabing powerful or popular na babae? Ano yung naiisip niyo? Ano yung una yung naiisip na salita pag sinabing strong woman? Ano pa? Ano yung what you can describe, paano yung i-describe yung powerful woman? Strong, Independent. Authority. May authority, yung iba sinasabi, Sara Duterte. Pwede mo mula na tayo mo? Or dapat? Ayun, medyo ganyan na lang. Okay, so di ba yun yung mga naiisip natin yan? Independent, strong, brave, courageous, di ba? Parang woman in position, di ba? Meron siyang, may posisyon siya, meron siyang tinatawag na nasa taas, may posisyon siya sa taas. So, kasi sa past life ko po, yun nasabi ko nga po sa testimony ko, considered kasi ako na yung strong, lagi akong sinasabihan actually, hindi ko sinasabi ako lang. Marami po nagsasabi sa akin dati sa trabaho, napaka-strong mo namang babae, ang strong ng personality pa. So, pag sinasabi kasi strong woman, parang ang tingin kasi sa strong woman yung bino-voice out or sinasalita mo kung ano yung nasa isip mo. Meron kong opinion. Diba? Kasi pag yung ibang babae, lalo na sa web, sa mundo, women empowerment, kailangan sabihin ko kapag pag na-agrabyado na yung mga Pilipino or mga babae, mga Filipino, diba? So before, na-consider ko ako na gano'n dahil sinasabi ko yung opinion ko lagi. Or ako yung medyo nandun ako sa posisyon na sa kumpanya na may mga tao ka na, under you, ganyan. So parang maganda yung career, meron kang kotse. Sa Pilipinas kasi pag babae nagdadrive, parang ang tingin-tingin parang parang successful. Successful or ano ba yan? Astig. Ayun, astig. Di ba kasi pag sinabing astig, parang pang lalaki dapat yun, di ba? Pero parang ang astig mo naman, nagdadrive ka, di ba? Parang ang cool mo naman. Ang cool mo naman, ganyan. So before, parang ganun din yung kung paano ako tinitingnan ng mundo, mga ka-office mate ko, even sa simbahan, pag tinatanong bakit ka single, hindi ko lang alam bakit ako single, masasagutin ng ibang mga lalaki kasi siya, very intimidating. May ganun kang presensya. So, all my life, nung ako'y nagtatrabaho, lalo na sa trabaho, parang ang iniisip ko, napaka-strong ko naman, ang strong woman ko. Kasi parang nandun ka na, tapos yung dream ko ba, parang gusto kong CEO, tapos parang tatlo na lang po kasi, tatlong baitang na lang, tatlong promotion na lang, nandun ako sa posisyon na gusto ko. So parang, dati talaga yung dream ko, parang feeling ko, ang taas-taas na ng pangarap ko, yung gusto ko magbago ng buhay. Diba yung sabi ko nga sa testimony, to change the world with the advertisement na ginagawa namin. Pero, nung ako'y nakabalik sa simbahan and by God's grace lang, awa lang po ng Panginoon, nung nakabalik ako sa simbahan, parang nung in-evaluate ko po yung buhay ko, parang, saan ba ako? Parang
hindi naman ako pala strong. Parang, pag binasa mo kasi yung Bible, oo, sa standards ng mundo, considered ako, or even tayo siguro kapag nakikipag-evaluate natin yung buhay natin, parang ang strong natin, di ba? Parang ang strong, ang powerful, ang popular, di ba? Lalo na si Mama Mar, napaka-popular niya kasi asawa siya ni Pastor Ed. So dahil na sa UAE, nakita ko yung parang, yung tinitingala, kahit sila Mama Mar, tsaka sila Pastor Ed, parang, gusto ko din maging wife. Maging pastor's wife yung ganyan, yung kasama ng pastor, tapos magpupunta sa ibang church. So parang, nung tinignan ko, nung in-evaluate ko yung buhay ko, all this time, yung mindset pala is mali. Mali yung mindset. It is mali or it is wrong kasi hindi siya according sa Bible na standard. Yung standard ng mundo, ng pagiging powerful, ng pagiging popular, iba sa standard ng Biblia. So this afternoon, ang gusto ko po sana sa ating i-share is on Proverbs 31 verse 30. Yung iba sa atin siguro memorize na natin itong verse na to. It talks about the virtuous woman. So, the title of our lesson today is The Virtuous Woman in the Bible. 31, verse 30. Ito yung... Yan. So actually, yung buong chapter ng Proverbs 31, it's talking about, it's a words or parang description siya ni King Lemuel of how he described a virtuous woman. So in the Bible, makikita natin dyan, kung gusto niyo po malaman kung paano ba maging virtuous woman, nasa Proverbs 31:12. But this afternoon, we will focus on verse 30. Let's all read together po. Proverbs 31 verse 30. Ready, begin. Favor is deceitful and beauty is vain, but a woman that feareth the Lord, she shall be praised. Let's pray po muna. Our dear God, Heavenly Father, Panginoon, maraming salamat po sa panibagong pagkakataon po na makapag-aral po kami ng inyong salita, Panginoon. Please forgive us, Lord, sa aming mga kasalanan, inisip po ang aming puso at isipan, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng wisdom at ang understand po sa inyong salita, give light to your word, Panginoon, naway maintindihan po namin kung ano yung gusto niyo pong ituro sa amin ngayong afternoon bilang isang babae according to what the Bible says, Lord God. Thank you po sa mga ladies po na nandito this afternoon. Help me, Lord, to be your mouthpiece kung ano po yung gusto niyo pong aking ituro at share sa hapong ito. And yun lang po lang, yun lang po, Lord, maraming salamat po ulit. We give back all the glory and honor sa iyo. And we ask all of these things in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Okay, the title of the lesson is The Virtuous Woman in the Bible. Kapag tinignan po natin yung meaning ng virtuous sa Webster or sa Google, pag ginugol po natin, ang meaning ng virtuous is having or showing high moral standards. Standards. When you say moral standards, ito yung prinsipyo ng right or wrong. So, ano yung virtuous? Yun yung meron kang, or pinapakita mo na meron kang prinsipyo sa buhay. Pero, ang sinasabi natin ngayon dito, ang babae, dinidescribe na may prinsipyo sa buhay according to what the Bible says. Okay? So, according to what the Bible says. Number one. So, yun nga, going back dun sa introduction kanina, I realized nga na hindi pala ako yung strong woman as what I believe I am before. Hindi pala ako yun. Hindi pala ako strong kung tutuusin. Hindi ako popular kung tutuusin. I'm not even worthy. Parang feeling ko nun parang hindi dapat ako tinatawag na anak ng Diyos sa buhay ko dati. Yung buhay ko po dati, kung makikilala niyo po ako, ibang-iba yung ako po dati. Basta iba. Makikita mo na hindi ako Kristiyano or parang hindi ko napapakita yung pagiging Kristiyano. And I realized na hindi hindi tama yung pag-iisip ko. And I am nothing. Walang-wala ako kung wala akong Panginoon. Sabi sa John 15 verse 5, it talks about Jesus being the vine and tayo maging branches niya.
Ang sabi dyan, for without me, you can do nothing. So, I realized, sa point of view ng mundo, I am considered a strong woman. Yung woman with high standards. Kasi taas ng standard ko nun. Yung standard ko nun, pag sinabi mo, gusto ko ganito, gusto ko yung tinitirhan, ganito, parang yung bahay ko dapat malaki, may swimming pool. Ganun yung standard ko of being successful dati. Or in power, ang standard ko ng woman in power is yung may authority ka, may mga tao ka under you. Yun ang thinking ko before. Pero, pinarealize ng Panginoon ko, Panginoon natin, ng Panginoon, pinarealize siya sa akin na wala ako, wala siya. I am useless. Wala. Sa paningin ng Panginoon, useless ako. Wala akong, hindi ako nagagamit. Kasi sa mga panahon na yun, wala man ako sa simbahan eh. Oo, Kristiyano ako, alam ako ng Panginoon, pero nagagamit pa niya ako? Hindi. Kasi mismong linggo, nasa party ako, or nasa opisina, may ginagawa. So, hindi ako nagagamit ng Panginoon kung paano niya ako gustong gamitin. Or kung paano niya tayo dapat gamitin dito sa mundo nito bilang Kristiyano. So, sa pinarealize niya na to, in our lesson, we will be talking about 3 things na we need to have to be, para ma-consider to be a virtuous woman in the Bible. According to what the Bible. Sabi lagi ni Pastor Ed, diba? Babalik lang tayo kung ano ang sabi ng Biblia. Hindi tayo titingin ano yung quote para sa ganito, ano yung standard ng mundo. But babalik lang tayo sa ano sinasabi ng Bible. Okay, number 1, of course, we need to have one first is salvation. Diba? We need to be a Christian woman first. Kasi baliwala ang mga pinag-aaralan natin, ang mga binabasa natin sa Biblia, hindi tayo Christian. Diba lagi sinasabi ng ating pastor, Pastor Ed, na hindi natin maiintindihan or hindi naiintindihan ng mga unsaved or hindi kumikilala sa Panginoon ang sinasabi ng Biblia. Kasi ang Biblia, para sa mga anak niya. Para sa a believer. Ang sinabi kapag salvation, when you say Christian, woman, ang definition po niyan ay a believer of the Lord Jesus Christ. Parang, syempre, isipin natin, believer ba ako? Oo, believer of the Lord Jesus Christ. I believe that Jesus Christ is the Savior and si Jesus Christ lang ang nakapagbayad ng ating kasalanan sa krus ng Kalbaryo para hindi tayo yung magbayad ng kasalanan natin. And a saved person is the one who profess. Sabi dyan sa John, actually, meron dyan mamaya natin sa i-go through na may profession pala dapat. Sinasabi, ibigkas pala dapat natin na tayo ay naniniwala sa Panginoon at ang Panginoon ang nagbayad sa ating kasalanan. We have to have the personal relationship. Iba po kasi yung, saved ka, pero parang wala kang relasyon sa Panginoon. Kasi diba pag saved ka, considered na anak ka. Diba lagi sinasabi ni Pastor sa atin na yung sinasabi sa Bible na my son, hindi lang yung exclusive sa mga lalaki. Kasama po tayo mga babae doon. My son, ibig sabihin, or my child, anak tayo. Nung tayo ay tumanggap sa Panginoong Jesucristo, tayo ay naging anak. Tayo ay son and daughters of God, the God the Father. And yung time na yun, yung salvation, ako naman, na-realize ko parang naalala ko yung verse na to when it comes to considering myself as a son or daughter of the Lord. Sabi sa Proverbs 3, verse 11 to 12, sabi dyan, my son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of his correction. Verse 12, for whom the Lord loveth, he correcteth, even as a father, the son is whom he delighteth. So, I praise the Lord na anak niya po talaga ako. Kasi kung hindi niya ako talaga anak, or kung hindi tayo anak ng Panginoon, hindi niya tayo i-correct. Diba sabi dyan, for whom the Lord loveth, he corrected. So kung meron lang tayong pinagdadaanan, ako po kasi lang may pinagdadaanan na lumayo ako lumayo talaga ako sa Panginoon So kinorek niya ako. And doon ako nagpasalamat talaga sa Panginoon na, ay, anak ako ng Panginoon kasi pinarealize niya at kinorek niya ako na mali yan. Kasi literal, sinabi sa kanyang generation, midweek service, like nandyan ka, party-party ka, bumalik ka doon, bumalik ka sa bahay, uwi. Dapat ganyan tayo ng mga bata, pero uwi, takali na, hindi pa tayo ganyan ba? Parang ganyan yung nangyari sa akin. And I praise and thank the Lord na,
And that only proves that we are Christian. Anak tayo ng Panginoon. First, we need to be Christian. Kasi nakakatakot kung we go through our lives, tapos alam mo may ginagawa kang kasalanan, tapos hindi ka nakakaramdam or hindi ka nakakakuha ng pagpapalo. Doon medyo nakakatakot. Kasi baka hindi ka totoong anak. Diba kapag sa mall, may nakikita ka nagtatantrums na bata, hindi mo yun anak. So hindi mo siya papagalitan. At gusto mo na siyang shh. Diba? Kapag may umiiyak dyan, hindi mo siya papagalitan kasi hindi mo naman siya anak eh. Pero ang Panginoon, kung anak mo yun, papagalitan mo yun, diba? Sisitahin mo. Pero since hindi mo siya anak, hindi mo yung gagawin, ganun din ang Panginoon sa atin. Ang tinuro sa akin ng Panginoon personally is ang totoong anak ng Panginoon nakaka-receive ng pagko-correct, nakaka-receive ng pagpapalo. At ang kasunod nun ay pagpapala. Kapag tayo ay sumusunod dun sa pagko-correct po sa atin. So yun lang, parang it's a reminder for everyone that as we go through our lives, if tayo ay namumuhay sa kasalanan, we need to check. One, baka sobrang ligaw na tayo, or two, baka hindi talaga tayo anak ng Panginoon. So this afternoon, yun nga sabi ni Pastor Ed, bali wala po yung pag-aaralan natin kung wala tayong personal na relasyon sa Panginoon. So kung wala pa po tayong personal na relasyon sa Panginoon, madali lang naman po siya. It's just, simple lang, ABC. You can also take note. A, we need to accept that you are a sinner. In Romans 3 verse 10, sabi dyan, as it is written, there is none righteous, no not one. Walang righteous. Walang hindi makasalanan. Di ba tinuturo sa atin lagi ni Pastor Ed, na-appreciate ko ngayon na lagi niyang tinuturo na yung ang tawag po dun, doctrine of imputation. Dahil simula po tayo pinanganak dito sa mundo, tayo ay makasalanan. Di ba parang ang bata, baby pa lang, nakikita mo nanununtok. Hindi mo turuan yung baby kung may anak po tayo or meron po kayong mga kapatid, pinsan. Hindi mo turuan yung magsinungaling, nagsisinungaling. Hindi mo turuan siya sumigaw or magsagot-sagot. Ginagawa po nila yun, di ba? Kasi nga, natural sa tao na magkasala or natural tayong makasalanan. Even the Bible says so. In Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat tayo makasalanan. And dahil tayo ay lahat may makasalanan, sabi dyan sa Romans 6:23, ang lahat ng makasalanan, ang wages, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan in the Bible, lagi tinuturo po is separation. Nawala ang relasyon natin sa Panginoon. Kasi di ba tinuturo po ni Pastor Ed, very quick lang po ito kasi basic naman po yan, tinuturo ni Pastor Ed. Tayo ay originally kay God, sa Panginoon. Ngunit, inatak tayo ng Diablo, ni Satan. Tayo ngayon ay under Satan. Ngayon, para tayo ay yung makasalanan na yun, yung kasalanan na nag-hinder sa relasyon natin sa Panginoon, ang kabayaran nun kamatayan. At ang pwede lang magligtas, at ang pwede lang magbayad ng kamatayan na yun, ay si Jesus Christ. Diba sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Ang kabayaran ng kamatayan ay ng kasalanan ay kamatayan. At si Jesus Christ lang yung only able and willing. Maraming willing. Marami, di ba? Even sa Pampanga, di ba mga Omar, sa Pampanga, marami yung gano'n. Yung nagpapasako, penitensya. Maraming willing eh. Kasi maalam nila kasalanan sila. Pero hindi sila able. Di ba? Ang only able or yung pwede lang na magbayad ng kasalanan, yung walang kasalanan, kundi si Jesus Christ, ang umuktong na anak. So, ABC, believe that Jesus Christ died on the cross to pay for our sins. And C, confess with thy mouth that Jesus Christ is Lord and commit thyself to Him. Confess, kailangan sinasabi daw po in Romans 10 verse 9, if thou shalt confess with thy mouth that the Lord Jesus and shall believe in thine heart that God hath raised Him from the dead, he shall be saved. So, dapat may confession sa bibig. Dapat sinasabi din po natin. So, accept
believe, and confess. Tayo po ay makasalanan, di ba? Para lahat tayo makasalanan. Pag tayo nagkakasala, anong dapat natin sabihin para makipagbati? Sorry. So kasama din po ang pagsasabi ng hingi ng kapatawaran sa Panginoon. So we just do not accept na tayo ay sinner, i-believe na tayo niligtas ng Panginoon, at confess natin, at tayo din dapat ay humingi ng kapatawaran. So yun lang po, yung first one, to be a Christian woman, is to have a personal relationship with the Lord Jesus Christ. So if you are not yet sure na 100% may personal na relasyon ka sa Panginoon, pwede niyo pong kausapin sila Ma'am Amor kami later on para sure na talagang meron kang personal relationship with the Lord Jesus Christ and you have salvation. You are a Christian woman. So, if it is really important, yun nga sabi ko, i-emphasize ko lang, it is important to be a Christian woman first bago natin ma-apply yung number 2 and 3. Number 2, sanctification, or to be a spiritual Christian woman. To be sanctified, or yung sanctification is a word from sanctified. Sanctified means to be set apart for a special purpose or a special use. To be made holy for God to use. So dapat pala, siniset apart natin yung buhay natin. Siniset apart natin yung tayo, yung sarili natin, para maging kagamit-gamit tayo sa Panginoon or sa gawain ng Panginoon. Di ba nga sabi ni Pastor Ed kanina, it's a change in priority. Di ba? God first. Kailangan nag-iiba yung mga prioridad natin. Di ba? Kasi kailangan natin maiba yung priority, doon makikita na sinaset apart natin. Mag-set apart ka ng oras. Di ba? Si Alexa, hindi niya sinasabi, ay hindi, sabi ko talaga, Sunday, sinaset apart ko na yun para sa Panginoon. And that's good. That's one way of saying na I am setting apart myself from the world. Kasi ang world, pag linggo, nandiyan yan sa mga libot-libot, pasyal-pasyal. Pero tayo, nandito tayo sa bahay ng Panginoon, nasa simbahan tayo. So in 2 Timothy 2:21, it says there, if a man therefore purge himself from these, he shall be a vessel unto honor, sanctified, and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Yung purge himself dyan, yung ibig sabihin dyan yung set apart. Kailangan natin sineset apart. Pag sinabing set apart, di ba parang pag nag-organize ka, at sineset up, maglalaba. Sineset apart mo yung puti. Di ba sabi ko, Lord? Set apart. Di ba? Ang simple lang po ng di ba? Set apart. Isa-set apart mo na yung sarili mo sa mundo. And that means, and yun yung meaning na purge himself. Ano yung beast? From iniquity, sa lahat ng kasalanan. I-set apart, itanggal mo ba? Ilayo mo ang sarili mo sa mga kasalanan o sa mga uri ng kasalanan na nandito sa mundo. Pero dapat, at pag ginawa natin yun, we will be a vessel fit for the master's use. Pwede tayong maging kagamit-gamit. Kasi pwede nasa simbahan din tayo, pwede na araw-araw ay linggo-linggo nasa simbahan tayo, pero hindi naman tayo, or pwede natago tayong kasalanan. Pwede din pong ganun, na presensya mo lang nandito, pero yung puso at isip mo nasa labas. So, hindi rin yung pag-set apart, kasi hindi tayo nag-set apart yung puso natin. Hindi ba ready tumanggap ng salita ng Panginoon? So, in setting apart, in being sanctified, para maging kagamit-gamit sa Panginoon, 2 things ang kailangan natin gawin. At makakatulong po sa atin para mag-set apart ang buhay natin, ang puso natin sa mundo. 1 is read the Bible. Bible is God's holy word. In 2 Timothy 3:14-17, let's all read po dyan. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them, and that from a child thou hast known the holy scriptures which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect,
thoroughly furnished unto all good works. Diba sabi dyan, kailangan nagbabasa tayo ng Bible. Dahil sa Bible, doon lang natin makikita kung paano tayo mabubuhay bilang Kristiyano. Diba sabi dyan, is profitable for doctrine. So makikita mo sa Bible, ano bang doctrine na dapat na pina-follow natin? Ano ang tamang doctrine na? Punta ka lang sa Bible, nakita yun. Ano yung dapat, yung reproof, yung correction, para malaman mo kung tama ba yung ginagawa mo sa buhay mo o hindi. Marami akong kaibigan nung simula akong naging missionary po ako. Ultimo mga kunyari, paano magre-reply sa ganito, sa ganyan. They always seek my advice. Simula ko parang feeling ko siguro, akala nila pag missionary, automatic dapat marami ka ng alam na verses or marami ka ng alam na prinsipyo sa buhay. Totoo naman po yun. Dapat talaga marami ka ng alam na Bible doctrines kasi nag-aaral tayo araw-araw. And I've been a Christian for almost 35 years. 30 years. I'm a Christian for 30 years and diba, parang nakakaya kung wala pa akong alam sa Bible. So, ang lagi ko na sinasabi sa kaibigan ko, pag may pinagdadaanan, kung hindi mo alam kung anong tama at mali, balik ka sa Bible. Doon sa Bible, may iba po tayong mga Bible. Sa likod po ng Bible natin, ang tawag dyan ay concordance. Doon mo makikita pag sinabi, kunyari, ano bang sinasabi ng Bible tungkol sa friends? O, punta ka sa letter F, makikita mo yan. F-R-I-E-N-D. Makikita mo may mga verses dyan na bibigay sa'yo na tungkol about friends or friendship. Or ano bang verse ang sinasabi tungkol sa patient, pagiging pagpasensya, nandito din yan sa Bible. Ginawa ng mas madali para sa atin. So lahat ng ginagawa dapat natin ay according to the Bible. Because sabi dyan, to make us perfect and thoroughly furnished. Ito yung sanctification. To make us holy for God to use us. In John 17:17, sabi dyan, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Ibig sabihin, yung sanctification, ang ginagamit po talaga para mag-sanctify or ma-set apart tayo sa mundo, ay ang Bible. Bible lang. Sabi sa Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Ano daw dapat ginagawa? We need to meditate day and night. So yung question sa akin dyan, Rachel Ann, have you been reading your Bible day and night? O kapag Sunday lang, kasi may service, nababasa mo yung Bible mo? Yung dati, parang, sakit naman ng verse na to. Sakit. Kasi guilty ako dahil hindi ko nabubuksan yung Bible ko unless Sunday morning. Morning lang din ako nagsisimba po noon. Sobrang guilty ako kasi wala akong devotion. Morning, evening, wala. Nakakapakinig lang ako ng salita ng Panginoon or nakakabasa kapag service. Pero ang sabi sa atin sa Bible, we need to meditate the Bible day and night. So it's a challenge for us women to be spiritual Christian women. We need to read our Bible constantly. We need to read the Bible hindi lang day and night, every day of our lives. Tanghali, umaga, gabi, kung may kailangan ka, Bible. Diba? We need to, it's good. Alam mo, doon sa isang devotion, ang ginagamit ko po na devotional book ay yung kay Oswald Chambers. Next time po siguro, magdadala ko ng mga different devotional books and other Bibles. Lord willing, sa susunod na uwi, which is next year po siguro, Lord willing. But in Oswald Chambers, sabi doon, unless in the first waking moment of the day, you learn to fling the door wide open and let God in, you will work on a long level all day. Meaning, unless daw na sinimulan natin ang araw natin kasamang Panginoon, makikita mo, yung buong araw mo parang visit. Diba? Parang pag first day pa lang na umaga, hindi ka nakapag-good morning sa Panginoon or hindi ka nakapagpasalamat sa Panginoon, parang gulo-gulo ng araw mo. Na-experience nyo na po ba yun? Parang ang bigat, parang lahat na lang na hindi magiging tama nangyari. Lahat na lang ng mali na pwedeng mangyari, nangyayari.
Kasi bakit? Baka hindi natin sinimulan ng araw natin kasama ang Panginoon. Yun ang sinasabi dito na, this book of the law shall not depart out of thy mouth. So even lahat ng sinasabi natin, kapag nag-a-advise tayo sa mga pag nagkakwentuhan tayo, dapat lahat according to what the... Ang hirap ko, no? Kasi parang, lahat according to the Bible. Oh, yes! Kasi sabi, shall not depart out of thy mouth if we are a growing spiritual woman. So, ako, I personally experienced it for many years. Kasi, yun nga, nag-backslide ako, parang, ilang years ako, no? Parang 10 years. Hindi, I'm not as, I don't have sanctification. I am not sanctified. I cannot be called a spiritual Christian woman. Kasi nga, I do not read my Bible. Next, ano pa po yung paraan para tayo ay ma-set apart? Simple lang din po, pray. Praying is a sign of submission and dependence on God. Prayer, ito po yung sinyales na, di ba pag nananalangin tayo, ang sabi nga ng Panginoon, ang sabi ni Pastor Ed kanina, ultimong sinabi lang niya, Abba, Father, it's already a prayer. It's a indication po siya na hinihingi mo ang opinion at hinihingi mo ang gabay ng Panginoon just by simply praying. Praying is putting yourself in the hands of God. Kasi pagkabigkas mo pa lang ng Panginoon, alam na ng Panginoon na nagsusurrender ka sa Kanya, alam na ng Panginoon na dinidepende mo yung buhay mo sa Kanya. It's the Lord, even the Lord Jesus Christ. Alam niyo po ba na si Jesus Christ ay nanalangin din? Di ba parang, kung si Jesus Christ nga nanalangin na humingi ng tulong sa Panginoon, Ama, paano pa tayo, di ba? Parang nakakaya naman. Si Jesus Christ nga, Jesus Christ na yan isa siya sa Diyos, di ba tatlo? Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Diyos na yun, pero nanalangin pa rin siya sa Diyos Ama. Paano pa tayo? Sino ba tayo? Compared kay Jesus Christ, di ba? So dapat we need to pray. And I also want to share this po, kasi nung bata pa kami, tinuturuan kami kung paano manalangin bilang mga bata. So, baka lang din po makatulong sa atin. Kasi ako, nung bata ako, ito yung sinusundan ko para alam kung tama yung panalangin ko. So, number 1, it's the word Acts. Alam niyo yung book ng Acts? Acts. A-C-T-S. Pwede po natin yung sundan. A is adoration. We start with the word ng... Okay, before we go through Acts, let's look at Luke 11, 1-4. It's the pattern of the Lord's Prayer. Luke 11, verse 1. Sabi dyan, nagtatanong kasi sabi, tinatanong nila, Lord, yung mga disciples, teach us how to pray. Paano ba po manalangin? Sabi ni, as John also taught his disciples, paano mo mananalangin sa Panginoon? So sabi dyan, di ba? And he said unto them, when ye pray, say, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done as in heaven, so in earth. Give us day by day our daily bread, and forgive us our sins, for we also forgive everyone that is indebted to us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. So pag nakikita mo yung pattern, meron siyang adoration. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Diba? Ina-adore or merong pagbibigay-pugay sa Panginoon. Kasi when you say adoration, it's showing deep love and respect. So, pag humingi tayo pag nananalangin tayo sa Panginoon, it's realizing na sino ba tayo sa presensya ng Panginoon. Diba? Ang Panginoon, wala ako. So, we start with adoration. It's humbling ourselves before yung presensya, maging humble po tayo and surrender our lives. Pero syempre, kailangan ng panalangin natin with sincerity. In Matthew 6 verse 5, kausap dyan ng Panginoon ng mga Pharisees na parang do not pray in repetition. Hindi tayo dapat nananalangin in repetition pala. Dapat ang panalangin ay sincere, galing sa puso. And then letter C. What is C? Confession.
we need to confess and acknowledge our sin. Kasi di ba naalala niyo po yung sinasabi ni Pastor Ed, pag tayo ay nagkakasala, nawawala yung feeling of the Holy Spirit. Indwell, nakapasok siya sa bahay, pero wala siya sa ibang kwarto. In feeling, ibig sabihin nandun siya sa lahat ng buong parte ng bahay. So pag may kasalanan tayo, yung Holy Spirit, na-delimute siya, nandun lang siya ulit sa sala. Yun yung wala, hindi tayo makaka-communicate sa Panginoon kapag may unconfessed sin tayo. So, you can claim 1 John 1:9. So, 1 John 1:9, diba? If thou shalt confess, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. T is thanksgiving. We need to give thanks. Count your blessings, diba? Give thanks. In Ephesians 5:20, 1 Thessalonians 5:15, we are commanded to be grateful. We need to give thanks in everything na binigay sa atin ng Panginoon. And letter S. In Philippians 4:6, sabi dyan, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. It's asking God for direction. And ano ba yung kailangan mo? Pero syempre, yung kailangan mo dapat according to God's will. In 1 John 5:14, dapat our prayer is according to God's will. Hindi siya pwedeng, Lord, patayin mo na ito bukas, parang ako na, inis na ako. Diba? Hindi pwedeng ganun ang prayer natin. Dapat according to God's will. Or parang, Lord, gusto ko na ng boyfriend bukas. Pero hindi mo pwedeng diktihan ng Panginoon, diba? Dapat according to God's will. So we always pray na, Lord, kung iluloob mo, or according sa will mo, kung ito talaga will mo na partner ako in life, so will it, Lord, prepare mo ako. Ganun yung prayer ko araw-araw eh. Joke lang po. So yun, we can ask, you can follow po yung acts. Adoration, confession, thanksgiving, and supplication. So those two things na kailangan natin para maging sanctified or set apart. Sabi dun, ang next question po, kailan po dapat tayo nag-pray? Kailan? Breakfast, lunch, dinner. Anytime. Tama po. In Psalm 55 verse 17, sabi dyan, evening and morning and at noon will I pray and cry aloud, and He shall hear my voice. In 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Ang word na ceasing dyan, pag tinignan natin, ang meaning niyan is to bring to an end. So pag sinabing walang ceasing, walang katapusan. Dapat pala lagi tayo nananalangin. Even nagda-drive ka, nananalangin ka, Lord, huwag mo akong mababangga. Or kunyari, inis ka na, may umaaway sa'yo, Lord, bigyan niyo mo ako ng patience. Kasi inis na tayo ako eh. Diba? Magpipray tayo. Hindi lang tayo nagpipray pag kumakain ng breakfast, lunch, dinner. Nagpipray tayo pag-gising. Good morning, Lord. Thank you for the life. Salamat sa buhay. Bago matulog, Panginoon, salamat, may matutulugan ako. Salamat sa araw na to, di ba? We always pray. We need to pray without ceasing. And because of time, medyo ikakat ko lang po. Pero yung illustration ko kasi dun sa prayer, I want to share lang na yung sa testimony ko na yung power of prayer. Naniniwala po ba kayo that God answers prayers? Diba? God answers prayers in His time. Kasi hindi pa natin alam, minsan parang inip na tayo, diba? Parang ang tagal. Ang tagal. Parang minsan ako, I admit, as a woman, as a single woman, parang, Lord, bakit ganun? Wala pa rin akong boyfriend. I know, 36 na ako. Minsan, diba? Parang, pero dapat pala, hindi tayo naghihinawang mag-pray kasi hindi lang sa oras natin eh. Sa takdang panahon ng oras niya, yung according to His will. Pabalik tayo doon. We pray, we ask ng supplication natin, pero according to God's will, according to His will. Okay, number 3. First is salvation. Second is sanctification with a spiritual Christian woman. Last po is service. We need to be a growing Christian woman. Growing, kapag tinignan po natin, ang ibig sabihin ng growing ay increasing in size and changing physically.
nag-grow. Parang ako, nag-grow. Physically, makikita mo, tumataba, di ba? Or nag-i-increase in size. Yung timbang, kapag paika naman, nadadagdagan ka, di ba? Yung medium, nagiging large, large, nagiging XA, ganyan. Yun ibig sabihin ng growing. So tayo, Christian na mga babae, kailangan tayo ay lumalago. Pag lumalago tayo, paano tayo lumalago? In the Bible, balik tayo dun sa verse kanina, John 15, verse 1 to 8. In John 15, verse 1 to 8, in the interest of time, you can read that in your own time. Pero if you will read that, that speaks about the illustration of the Lord Jesus Christ na ang sinasabi niya, siya ay yung vine, tayo yung mga branches. So, pag sinabing vine, tayo yung mga branches yung namumunga, di ba? Tayo dito, ang sinasabi, we need to bear fruits in verse 8. Actually, nakalagay dyan, we need to bear much fruits. So, ano yung fruit pa? Ano yung fruit para masabi na nag-grow tayo sa Panginoon? As Christians po, ang lagi ko po sinasabi sa mga dinidisciple ko, kailangan meron tayong bunga. At dalawa ang bunga dapat ng Kristiyano. Inner fruit and outer fruit. Ano yung inner fruit? Inner fruit is found in Galatians 5:22 to 23. Galatians 5:22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Ang fruit, inner. Sinabing inner, nasa kalooban natin, loob. Yan ang inner fruit. Magbubunga pala dapat tayo dun sa binigay sa atin ng fruit of the Spirit. And it's a daily challenge. Actually, kung iisa-isahin natin yung fruit of the Spirit, it's another topic all by itself Pero yung tanong na, namumunga ba tayo sa pagmamahal, sa peace, sa joy, or puro galit, puro inis, puro yung mga kabaligtaran, yung parang, kasi before, never ako naging meek. Yung meekness, before, yung sa dati kong buhay ko, never po yan makikita sa buhay ko. Yung pagiging meek, iyabang kasi, nasa posisyon, hindi, ganyan. Walang ka-meek. Walang ka-gentle. Pero, kung babalik tayo dito sa sinasabi ng Panginoon ng Biblia, pag Kristiyano tayo, dapat namumunga yung inner fruit natin. Yung love. Actually, love nga lang yan Pag sinabi mo, fruit lang hindi naman fruits Diba? Fruit of the Spirit is love. Bakit? Kung meron kang love, automatic ka meron kang joy. Meron kang peace. May long suffering. Diba, Ma'am Amor, sino po dito yung mga may asawa? Pag may asawa ka, kahit na sobrang ang kulit, diba? Pero minsan may time na, ang kulit mo naman, sinabi ko na nandito mo nga, diba? May ganun Pero dahil mahal mo, may long suffering ka, diba, Ma'am? Meron kang patience. Ganun din daw po tayo as Christians. Kung meron tayong pagmamahal sa kapwa, hindi lang sa kapwa Kristiyano lalo na sa unbelievers. Pag meron tayong pagmamahal, ma-apply po natin yung ibang fruit na sinasabi dito. Long-suffering, meekness, gentleness. Minsan ang hirap ko maging gentle. Uso ngayon yung gentle parenting. Yung, okay lang yan, ganito lang gawin ko. Parang feeling ko yung nanay ko, hindi kaya hindi mo na kaya siya, diba? Like, kasi dapat gentleness pala. Fruit na nga yun. So kung tayo, hindi natin nakikita yung sarili natin na merong love, joy, peace, long-suffering, gentleness, meekness, goodness. Baka una, babalik tayo sa 1. Baka wala tayong salvation. Kung saved tayo, baka hindi tayo nasa-sanctify, hindi tayo nagbabasa ng Bible, hindi tayo nag-pray. Kaya hindi tayo nag-grow. So, inner fruit is the first fruit. Ano yung second fruit? As growing Christians, we also need to bear fruits. Outer fruits. Outer. Pag sinabing outer, ano ibig sabihin yan? If you're a Christian, anong produkto mo? Christian din. Diba?
Ang hirap naman kung Christian namunga ka ng itis, no? Di ba, ang mangga namunga ng orange, di ba? Hindi naman pwedeng ganun. Kung Christian ka, ang bunga mo, outer fruit mo, another Christian din. Kasi inner fruit is yung fruit of the Spirit, di ba? Outer fruit is another Christian. Because in Matthew 28, 18 to 19 to 20, we need to have outer fruits because this is the Great Commission. Ito ang huling habilin. Ayun, ang habilin ng Panginoon, ang Great Commission at tinatawag sa ating mga Christian. Sabi dyan, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen." So it's a great commission. Ang bunga po natin ng isang Kristiyano, bakit? We are commanded to go, therefore, and teach the gospel of salvation. Yung mga kapag-anak natin, yung mga hindi natin, yung alam natin hindi pa nakakakilala kay Kristo. Kaya nga meron akong goal na, as a missionary, to Rachel Ann Gravio, RAC, reaching Armenians for Christ. Not only Armenians, kasi sabi doon, "Go ye therefore and teach all nations." Armenians, Russians, kasi yung mga Kazakhstan, Indians. Kahit na di ba parang minsan ang hirap, lalo na language. Ang hirap, pero sabi dyan, "Go ye therefore all nations." Filipinos, lahat ng Pilipino, Bisaya, Ilocano, Ilongga, kailangan lahat daw. Binababahagi natin ang mabuting salita ng Diyos. So, yung tanong din sa akin dyan, Rachel, may bunga ka ba? Para ma-consider ka na growing spiritual woman, Christian woman, may bunga ka ba? Parang dati nung backslider ako, nung talagang wala ako sa Panginoon, wala akong kapunga-punga. Parang huli ko pang nag-witness 7 years old, 10 years old pa ata ako noon. Huli pa ako nag-share, nakakahiya. Kaya siguro hindi ako lumalabo noon. So that, God reminded me na dapat nagbubunga. Hindi lang inner, outer. And when you say outer fruit, dapat hindi na siya nagtatapos sa na-save, tumanggap. Pero dapat madala natin sa simbahan. Dapat mabelong or makasama natin sa local church. Last na po is, I want to show you this illustration. Ito yung sinasabi ni Pastor Edna Circles kanina. Ito po, makikita niyo po yung belong. So, tinuturo po kasi namin sa discipleship namin is this. Ito po, ay, teka lang, yung belong. Ayan. Ito pong tatlong bilog na yan, kapag wala ka sa bilog, ikaw ay unbeliever. Ito yung mga hindi naniniwala sa Panginoon, hindi tumanggap sa Panginoon. Ngayon, once na tumanggap ka sa Panginoon, nandito ka na sa first circle. Sabi nga na ni Pastor Ed, we are part of the family of God. Kasi saved ka na. Automatic na yun. Anak ka na ng Panginoon. Pupunta ka na sa langit. Meron ka dapat relasyon, diba? Magiging adopted na siya. Magiging adopted ka na, diba? Magiging anak ka na family. Pero, iba kapag nandun ka na sa pangalawang bilog. Yung pangalawang bilog is yung to be part of the local church of God. And paano yun mangyayari? Through baptism. Baptism is being immersed. Ang ibig sabihin ng baptism in the Bible, baptizo is immersion. Lubog, paglubog. Paglubog sa tubig at paglubog sa banal, sa Holy Spirit, sa Espiritu Santo. Kailangan daw, dapat tayo, hindi lang family of God, to be part of the local church of God. Kasi bakit? To be part of the local church, yun yung paraan para makapag-function ka sa simbahan. Kasi diba, kung hindi ka parte ng katawan, kunyari katawan, ito ang church. Kapag hindi ka parte ng katawan, makaka-function ka ba? Hindi diba? So dapat parte ka muna ng katawan. Ganun yung para analogy ko nun sa iba. So baptism, so local church of God, nasa second circle na tayo. Ngayon, iba kapag growing.
Kasi oo, pwedeng safe ka, pwedeng anak ka naman ng Panginoon nun, pwedeng baptize ka na din, nandun ka na din sa circle. Pero hindi yun necessarily nag-grow. Hindi tayo matatawag na disciples of Christ. Disciples of Christ, ito lang yung nasa inner circle. Di ba alam mo yun sa mga mayayaman, parang may inner circle kami. Di ba may ganon? Exclusive ba? Mga ganon, di ba? Parang ano lang, yun. May ganon din pala sa Christianity. If you want to be in that inner circle, we need to be growing spiritual Christian women. We need to be disciples of Christ. And paano tayo magiging disciple ng Panginoon? Paano tayo magiging disciple ng Panginoon? Sabi, babalik lang tayo sa reading the Bible. Hindi lang siya reading ha, studying. Meditate. Yung meditate, hindi lang siya read. Iba yung meditate sa read ko, no? Kailangan binemeditate mo, pinag-aaralan po talaga natin siya. So in conclusion, the three things that we need to have, yung description ng Bible as a virtuous woman, Christian woman, is of course, one, Christian woman ka dapat. You're saved. So, if you do not have a personal relationship with God, baka hindi pa rin tayo Christian woman. Number two, sanctification. Are we being set apart? May kaibahan ba sa buhay natin versus sa buhay ng mga nasa mundo? Are we set apart? The challenge here is read the Bible, pray every day. Sabi sa kanta ng mga bata, read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Di ba? Miski mga bata, alam yan. If you read your Bible, you pray every day, you will grow. And as growing Christians, we need to bear fruit. Kasi hindi tayo matatawag na growing kung wala tayong prutas. Kung puno ka lang, hindi tayo nag-grow. We need to grow. And yung growth na yun ay dapat nagma-manifest or nakikita sa bunga natin sa inner fruit, yung fruit of the Spirit, at saka yung outer fruit, which is to share the gospel, to win more souls for Christ. And it's a daily challenge. It was in Luke 9:23, to be a disciple of God, to be a disciple of the Lord Jesus Christ. Ang sabi doon, sa Luke 9 verse 23, if any man will come after me, kung sinong gusto maging disciple ko, let him deny himself and take up his cross, kulang ko, and take up his cross, kulang ulit, and take up his cross, daily. Nandun po yan. Nandun yan sa Bible ko, naka-highlight at double underline yan. Kasi sabi dyan, take up his cross daily and follow me. So, it's a daily challenge. It's a daily commitment sa Panginoon na maging disciple niya, na to be set apart and to be a growing Christian woman. But going back to our verse, sabi dyan, di ba, favor is deceitful. Ang mga pabor, ang mga posisyon na meron tayo dito sa mundo, it's all in vain. Wala yan sa Panginoon. Pagdating sa heaven, lahat tayo magaganda dun eh. Diba? Walang mas maganda dun, walang mas pogi. Lahat magaganda, lahat gwapo. Gusto ko na mapunta dun eh. Gusto ko na mapunta ng heaven. So gusto ko na makita yung sarili ko na, yung ganda-ganda mo. Pero sabi dyan, but a woman that feareth the Lord, she shall be praised. And the word there, shall, may kasiguraduhan. Hindi siya pwede siyang i-praise, pwede siyang ganun, hindi eh, shall. Pupurihin ka pala if meron kang takot sa Panginoon. For the unbelievers, when you say fear or takot, yan yung parang takot ng kamatayan, takot ng ganito, ng ganyan. Pero sa ating mga believers na, fear of God for Christians, it means reverence and awe. Ito yung motivating dapat na factor. Ito yung nag-uudyok sa atin na mag-surrender sa Panginoon. Hindi dahil takot tayo, dahil baka parusahan tayo or ganyan. But takot tayo kasi yun yung may respeto. Diba sa mga magulang natin, may takot tayo sa magulang natin, diba?
Dahil bakit? Kasi nire-respeto natin sila. Ganun din dapat tayo sa magulang or sa father natin, sa Panginoon. We need to have that reverence or yung fear. And if meron tayong fear or may respeto tayo sa Panginoon, dapat magkakaroon tayo niyan. Salvation, sanctification, and service. So, yun lamang po this afternoon. I hope meron po kayong natutunan to how to be a virtuous Christian woman. Yun lang po. To God be the glory po.